Hello, magandang araw, magandang gabi, o ano man po ang oras niyo dyan. Kumusta po kayo sa lahat po ng mga manonood at sa lahat po ng mga subscriber? Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kumusta naman po? Linggo ngayon, araw ng pamahinga o yung iba ay may overtime pa. Malamig na umaga rin dito sa Ireland. Ngayong araw na to ay meron akong isi-share sa inyo. At alam ko makakatulong ito sa lahat ng mga OFW na nasa ibang lugar na gustong mag cross country sa ibang lugar tulad dito sa Europe. So bago ang lahat, gusto ko munang shoutout muna tayo saglit para kahit papaano ay yung mga nagsusubaybay sa YouTube ko ay matuwa naman. Ayun, shout out muna tayo kay hindi ko kayo maintindihan kasi yung talagang pangalan niya, Diane Vance Happier, kasi tinatanong ko siya, nakalagay kasi watching from Holy Land. So hindi ko alam kung saan yun, tinatanong ko siya, hindi pa siya rin siya nagre-reply sa akin at lahat ng mga video ko ay pinapanood niya. Maraming salamat sir sa panonood at walang sawang panonood ng video ko. Kay Alan Salinas, taga Waterford. Sila, Portlo, bundok yata yung kanilang lugar at 30 minutes ang papunta dun sa trabaho. At kay M. Magaliano ng Dabling, watching from Dabling. Salamat sir sa panonood at shoutout din sa lahat ng mga taga Cork, Galway at mga taga Belfast. Maraming salamat sa suporta. Kung nanonood kayo ngayon, maraming salamat. Kumusta naman? Ayun, medyo malamig ba dyan? Dito malamig din. Medyo kinakatal lang ako, nilalamig na. Ayun. At sana itong video ito ay makatulong sa inyo dun sa gagawin kong pag-share sa inyo kung paano mag-cross country from UAE o Dubai or sa Middle East kung pwede. Meron akong ibibigay sa inyong tips at saka meron ding nagtatanong sa akin kung paano ba mag-apply. Meron kasi akong kasamahan o kaibigan pero hindi ko siya kasama sa trabaho. Bali, ulitin ko yung boss. May-ari ng boss, may-ari ng kumpanya ko at may-ari ng mga kasamahan kong Pilipino ay magkapatid. So, siyempre magkakilala. Bagong dating lang siya, galing UAE. So, nag-request ako na baka pwede naman na ma-interview siya. Sabi okay naman, pero sa ngayon, off-cam muna, off-cam. Kasi nire-respeto natin yan. Kasi yung pag-alis niya doon sa UAE, ano bang pronouns ang gagamitin ko? Siyempre, nag-escape siya na walang paalam. Alam na natin yung mga OFW na kapag mayroong oportunidad, lalo na kung tayo ay nasa Arab country, hahanap tayo ng mas magandang lugar, magandang kitaan. Kaya siyempre nire-respeto natin yung pag-alis niya. Kahit ako gagawin ko yon. Makapasok lang ako dun sa gusto ko na alam kong mas mataas ang bigay. So yun, pinaunlakan niya ako. Unang-una, maraming salamat kay Gani na nagpaunlak sa akin ng interview kahit na off-cam. At least marami tayong mga tips na makukuha at yung contact para sa kung paano mag-apply. Mamaya sa huli ay ilalamig ako. Mamaya sa huli ilalagay ko lahat yung mga impormasyon na pwede nyong kontakin. So simulan natin. Bali, kung galing kayo ng UAE,
ang gagawin, meron pong agency dito sa Ireland, at ang pangalan din ay ano yon, meron akong kodigo para hindi gaano ma-delay. So, ang pangalan ng agency ay Pingway at saka Oriol. Yung Oriol na yon, yung din na nagpalis sa akin, Oriol Global Connection. Yung po ay nagpalis din sa akin sa Pilipinas, pero meron din sila dito sa local agency dito sa Ireland. So, pwede natin kontakin yon, o pwede nyong kontakin sa lahat ng mga gustong lumipat dito ng Europe at na marami silang mga hawak na employer na pwedeng ipasa sa kanila o pwede nyong mapasukan. So, unahin natin yung mga requirements na ano bang kailangan para sa pag-a-apply dito sa Ireland. Unang-una, yung nire-require ng agency ay siyempre yung normal ay birth certificate, passport copy, siyempre natural yan, employment certificate at mga training certificate. Hinahanap nila yon na sa katunayan talagang tayo ay pinag-aralan yung mga bagay na hinahanap nila. Ang importante naman para ma-hire kayo ay kung qualified kayo at nakita nila yung CV nyo, ito ang kailangan namin. Talagang kukontakin kayo. So yun nga, inuulit ko, birth certificate, passport copy, at saka valid working visa dun sa pinagtatrabuhan nyo sa UAE. Dapat valid pa yon ng 6 months. Yun ang sabi sa akin. Tapos, yun nga, training and experience certificate, sabi niya. So, yun. Tapos, meron pang isa pang hinihingi ang agency na importante. Yun ay ang police clearance. Na sa katunayan, malinis po ang record natin dun sa bansang pinagtatrabuhan nyo. Actually, naalala ko yan na nung ako ay natanggap papuntang New Zealand, kailangan kong kumuha ng police clearance sa Africa. Nakauwi na ako. Kwento ko lang saglit, no? Singit natin. Nakauwi na ako sa Africa. Nakauwi na ako ng Pilipinas. So, kailangan ng pagkuha ng police clearance, kaya nakisuyo ako doon sa kaibigan ko at presidente ng Filipino community, si Dudes. Hanggang ngayon nando pa. Maraming salamat kung napapanood mo ako, pre. Maraming salamat sa pagtulong. Bali, ang binayaran ko yata ay 20,000 or 15. Hindi ko na maalala kasi mahal dahil wala ako doon. Pero kung naandun ako, mas mura yung babayaran ko. Ayun. So, kailangan natin ng police clearance galing dyan sa bansang pinagtatrabaho nyo. At para daw malinis yung record. Siyempre, napapunta tayo ng Europe eh. Ngayon naman, ang tinanong ko si Sir Gani na lang ang pangalan ng lumipat dito, kung gaano katagal yung paghihintay niya. So, sa paghihintay naman ng working visa, sa working visa, sa visa naman, 5 to 8 months. 5 to 8 weeks ang hinihintay ng visa processing. At bago yon, pupunta muna kayo sa BSS. B as in Victory, VFS Global. Bali dyan sa Abu Dhabi,
may dalawang branch yan, Dubai at Abu Dhabi. Pupunta kayo mismo ng personal para mag-apply ng visa. Ang global ang mag-aayos at para ipadala sa Ireland Embassy. So, meron po yung bayad. Nasabi sa akin, may bayad po yung visa. At kayo muna magbabayad, pero refundable naman daw yon. So, ang nangyari, pumunta siya, personal appearance, at nag-apply siya ng visa. Bali, ang binayaran daw niya ay 400 dirhams. At pagkatapos niya magbayad, dapat kumuha kayo ng resibo. At nung pagkabigay sa kanya ng resibo, kinabukasan, ipinasa niya sa agency at wag daw niyong kakalimutan na magbigay ng bank account. Kasi doon ihuhulog yung refund na binayad nyo sa BFS Global. Yung po yung mag-aasikaso ng visa nyo para ipadala sa sa Ireland Embassy. Yun. Tapos, bago yun, siyempre, bago naman kayong magkasundo, ayun, at pagkatapos ibigay niyo yung CV sa agency at naipadala nyo lahat ng mga dokumento nyo na kinakailangan nila muna, ay ipapadala sa employer yung CV at yung ibang document na pinadala nyo. Ngayon, at pag nakita ng employer na ito yung hinahanap ko, qualified kayo, i-schedule daw kayo ng interview ng employer. At sasabihin naman yun ng agency. Siyempre, agency to employer nag-uusap yan. At pag-aaralan nila kung ilang oras yung advance mula UAE o saan man kayo naandyan, naroroon, para yung oras ay magtama. Depende na lang sa employer kung anong oras nila kailangang i-interview kayo. At pagkatapos ma-interview at selected talaga kayo, so ayun, aasikasuhin na nila yung mga kailangang asikasuhin. Siyempre naandyan papasok yung working permit at visa ng processing na kailangan gawin. At lahat yon ay ibibigay sa inyo. Papadalang kayo ng offer letter. Ipapadala ng agency via email yung offer letter na papipirman sa inyo kung agree ba kayo doon sa sahod na ibibigay sa inyo. Tapos pagka-pirma, ibabalik uli sa agency dito sa Ireland po ang pinag-uusapan natin, agency. Tapos yung agency ang magpapasa sa employer. Yun. At hindi naman daw gaano kahabaan ng interview. Yung mga, siguro yung mga importanteng ginagawa mo at ilang taong ka nang sa trabaho mo bilang isang skilled mechanic. Ito pong mga sinasabi ko ay hindi lang para sa mga skilled. Pwede rin po nyo, kahit hindi po skilled, pwede nyo kontakin yung agency o yung contact number na ibibigay ko mamaya. Ilalagay ko dito sa screen. Pwede po nyo kontakin kung anong merong available sila para sa inyo. Kaya sana makatulong. So dumako naman tayo sa processing. No placement fee pala yun. No placement fee. Ang magagastos lang daw nyo ay puro pagpapaserox. Xerox dito, Xerox doon, balik dito, balik doon. Yung mga document na ibibigay sa inyo at yung mga rules ng company
kasama na yon sa kontrata, sa offer letter na ipapakita. Yun lang po, ang mahirap lang naman ay yung police clearance kung sa mga requirements na hinihingi, police clearance at yung valid working visa galing dyan sa kumpanya nyo. So, ano pa ba yung tatalakayin natin? Government rules after bayaran ng visa. Ayun, at kung meron pa kayong tanong na iba, pwede ko pong sagutin yan sa abot ng aking makakaya. At yun naman po ay nagbe-base din ako doon sa sinasabi ni Kuya Gani sa pagbigay niya ng details sa akin. Basta masilig kayo, sigurado maganda at hindi gaanong mahirap kasi naandito na tayo sa ibang bansa Hindi tulad sa Pilipinas na medyo mahirap pa, maraming mga kuskus balungos. At wala na pong medical yon, diretso na. Kaya maganda. Tsaka wala rin naman, meron akong ibablog naman mula Pilipinas, yung mga agency talagang alam ko na legit at missing ko wala kayong babayaran. Ultimong medical libre. So sa susunod na vlog ko, isusunod ko ito. Inuna ko lang muna itong cross country from UAE to Ireland. At sa mga nasa Qatar pa or ibang lugar, nasa ibang bansa na, pwede po nyong itry. At makikita nyo yung Aurelio Global Connection sa Indeed. Minsan nagpo-post sila na andon. Pero meron din pong contact akong ibibigay sa inyo. At sana ano bang tawag doon? Minsan kasi mga suplado yung mga yan Marami akong naranasan na hindi agad sumasagot. O siguro busy or o hindi interesado kung nabasa nila yung mga bagay na nasa CV nyo. Kasi magpapasa kayo Tapos hindi ka napapansinin. Minsan ganon. Swerte nila pag sinabing hindi po kayo qualify. Ganon. So, yun. Sana wala akong nakalimutan sa lahat ng mga details na binigay ko sa inyo. Usually naman, lahat naman yung puro Xerox. Hindi tulad sa Pilipinas, original talaga. I-share ko lang sa inyo, nung ako nasa Pilipinas ako nagmula, yung diploma ko galing sa diploma ko na sa vocational, nakalaminate na, nasa Mindoro pa. Nasa Maynila na ako. Kailangan daw original. Sabi ko nakalaminate. Okay lang yon, bigay nyo. Kundi, LBC, pinadala at binigay ko talaga sa agency, nakalaminate pa yon. Yun naman po ibabalik nila. Lahat ng mga document na bago o original na ibinigay nyo, ay ibabalik nila yon. Kaya, wag po kayong dati kasi nag-iisip ako, paano yun? Wala na akong dokumento na bago ko ibibigay ko. So, bandang huli, bago kayo umalis, ay ibabalik yon. Ayun ay sa mga proseso sa Pilipinas. So, yun. Sana ay kahit papaano, ay nakatulong ako sa ginawa kong pagbibideo ngayon. At kung meron kayong tanong, comment na lang sa akin at sasagutin ko po sa lahat ng aking makakaya. At dun sa lahat naman na medyo, alam mo, hindi maiwasan sa atin na mayroong mga taong, ano ba yon? Mga saliwat. May mga komenta hindi maganda. Okay lang po yun sa mga comment nyo sa akin na mabagal. At least, kailangan kong i-improve yun Pero yung minsan, pang-i-insulto, pambabastos, minsan talaga merong ganun hindi maiwasan. Ang masasabi ko lang po sa inyo wag po nating
Hindi ko alam kung ano ba ang gusto nyo. Iwasan po natin yung mga ganung bagay o inggit o ano. Maging mabuti po tayo sa kapwa natin. At least, itong ginagawa ko naman ay sa pagtulong. Oh, hindi para pansarili ko lang. So, isinishare ko ito dahil marami rin nagtatanong sa akin na paano ba mag-apply dyan? Nandito kami sa ibang bansa. At yung mga hindi skilled, may nagtanong nga sa akin, babae, sabi ko sa ngayon wala po akong alam kung paano, pero aalamin ko po. Ito na yon yung pagkakataon na ito. At ilalagay ko sa screen kung ano yung agency, yung contact number. So, kayo na po ang bahala na kumontak sa kanila at kapag kayo po ay na-select, ay advance congrats po sa inyo. Yun po, maraming salamat at sa lahat po ng mga manonood at sana'y lagi kayong naandyan na nakasubaybay ng mga video ng i-upload ko. Maraming salamat sa suporta nyo. Yung mga nandito na sa Ireland, maraming salamat po sa sa panonood at sa mga comment nyo. Yan pong comment nyo yan ay aking inilalagay. Kung ano man po yung medyo mali ko, pagpasensyahan nyo at ako'y kailangan ko pang mahasa ay hindi dila ko para makapagsalita ng maayos. Yun po, at sa lahat ng mga taga Mindoro, sa mga kababayan ko, kumusta po at sa aking pamilya, ang aking mag-iina. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-iingat kayo dyan. Hindi nyo tatanong, ay maglilimang buwan pa lang ako dito sa Ireland. At doon nga pala kay Diane Vance Happier, watching from Holy Land. Mekaniko po pala kayo. Baka pwede naman baka pwede ako makasingit dyan. Kung makigulo dyan sa inyo. Kung pwede. Ayun po, maraming salamat muli. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo.